Ito ang nakakagimbal na balita na trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media matapos nga ang kaliwat-kanang panggigipit ng gobyernong Ngagba sa kampo ng mga Duterte, lalong-lalo na kay Vice President Sara Duterte at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay sadyang hindi na talaga mapipigilan pa ang paglabas ng buong katotohanan na siyang gumimbal at sumampal sa lahat ng mga kumakalat laban ng mga buwayang mambabatas at sa mga loyalista na magpasa hanggang ngayon ay bulag pa rin sa katotohanan. Matapos nga ang mahabang pananahimik ay tila nilantad muli ng marami sa ating mga kababayan ang isang leak video ni Kris Aquino na nag-viral at nag-trending ngayon sa mundo ng social media. Ito'y isang video ni Kris Aquino kung saan ibinunyag nga nito sa ating mga kababayan na yayanig ngayon sa kasalukuyang administrasyon. Gaano nga kaya ito katotoo? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago nating video. Narito, panoorin natin ang di umano'y viral leak video ng aktres at komedyanteng si Kris Aquino na siyang magpapamulat sa lahat ng mga buwayang mambabata sa Kongreso, Palasyo at Malacanang, maging sa mga loyalista na magpasa hanggang ngayon ay nananatiling bulag sa katotohanan. Duterte bilang bagong presidente natin. Bigyan natin, di ba, I think we live in a democracy. And siya ang pinili ng tao. So, in the same way na not everybody voted for Noy ng 2010, but a lot of people gave him a chance. So, I think tayong mga taxpayers at mga citizens, di ba, dapat suportahan natin. Kasi kung hindi natin susuportahan, ang bansa rin lang naman natin ang magsasuffer at tayo yun. Nung nakasama mo siya, anong quality na nagustuhan mo sa kanya? I was very upfront, diretso talaga, and nakita ko, nung inikot niya ako sa Davao, how clean and how disciplined it was there. Dahil nga sa bidyong ito ay hindi na nakapagpigil pa ang marami sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Ayon nga sa kanila, suportahan natin ang presidente tulad ni PRRD, pero ang presidente na wala namang nagagawa, bakit natin susuportahan? Lalo na pag traidor at huda sa bayan at kapwa Pilipino. The best president, the best legacy, the best leader Rodrigo Roa Duterte. Get well soon, Miss Kris. God bless Philippines. Sana tuloy-tuloy na ang paggaling mo, Miss Kris Aquino. Talagang malinis ang kalooban mo. God bless po, Miss Kris Aquino. At narito, panoorin pa natin ang buong video. Congressman Tiangco hawak na ang USB record laban kay Martin Romualdez, Marcos Jr. at Saldico. Naku po, eto na po ba yung inaantay ho natin na noon pa na hawak na ebidensya ni Vice President Sara Duterte na USB record na ebidensya laban sa kay Martin Romualdez, Marcos Jr. at Saldico. Naku, mukhang kabado na sila dito, kaya pala parang ayaw tanggapin nung nakaraan. Na i-play ang USB dahil ito pala ay galing kay Vice President Sara Duterte. Naku, kaya naman pala medyo panic ang inaabot na ho nila ngayon. Nagpapanik na ho sila dahil dito sa USB na to. Dahil ito po yung sinasabi ito ata yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na hawak niyang USB record mapatungkol dito sa dalawang tao na may hawak ng ating budget ng Pilipinas. Kung kayo po ay hindi niyo po matatandaan, ito po ay sinabi ni Vice President Sara Duterte na sa isang interview na may hawak siyang USB record na ebidensya na magpapatunay na itong si Saldico at Martin Romualdez ay may ginagawang kalokohan sa ating budget, ng Pilipinas. At ito nga yung mga papanoorin ho natin ngayon. Grabe naman talaga. Oo! Kaya pala medyo biglang nawala na etong si Saldico sa Pilipinas, no, dahil baka dito na siya abutan. At baka dito siya abutan. Pero okay lang yan. Sige, magtaguan kayo dyan sa ibang bansa. At kapag si Vice President Sara Duterte naman na ang maging presidente, talagang hihilahin niya kayo pauwi ng bansang Pilipinas. Pero matagal-tagal din ho natin inabangan itong USB evidence na to na hawak ni Vice President Sara Duterte.
na ngayon ay mukhang kumalat na rin at sa mga mapagkakatiwalaang congressman at mga kandidator, politiko lamang niya ibinigay yung ibang mga record. Yung ibang kopya nitong USB na to. So eto po, no, para ano nyo po ay panoorin muna natin ang interview ni Congressman Toby Tiangco, no, mapatungkol ho dito kay Saldico. So eto, Toby Tiangco may banat sa mga kapwa kongresista. So panoorin ho natin ito. Okay, ganito muna, no? Para maintindihan ko bakit napunta doon yung usapan. Bilisan lang natin na pulimita. Unang-una, talagang ako, tingin ko, hindi kami dapat mag-imbestiga hindi kami dapat ang mag-imbestiga sa sarili natin. Okay? Kasama sa mga inaakusahan ay congressman. Paano namin iimbestigahan sarili namin? Sabi ng iba, it's a function of oversight. May katungkulan daw kami gumawa ng oversight. Pero, paano namin i-oversight yung sarili namin, number one? At syempre, higher than the responsibility of oversight is yung delikadesa. Tama. Kung hindi namin kayang gampanan yung oversight ng impartially, hindi dapat namin nagagampanan. So, ang nangyari, question ni Congressman Erice, si Secretary Bonoan, doon pa sa mga nadagdag sa BICAM, alam niyo. Ang sagot ni Secretary Bonoan, hindi ko alam yan kasi BICAM. Okay? So, nag-motion si Congressman Erice, sabi niya, kung hindi alam ni Secretary Bonoan, ang may alam niyan yung BICAM. So, nag-motion siya na imbitahan si Congressman Saldico kasi siya ang chairman ng Committee on Appropriations noong 2025. So, may tumutol. Tumutol si Congressman Abante, ayaw niya. Basically, nung nag-uusap, ang sinasabi, hindi pa pwedeng iimbitahin ang isang sitting congressman as a resource person. So, ibig sabihin, hindi pwedeng panumpain na siya ay magsasabi ng buong katotohanan. At voluntary lang ang pagpunta ng congressman. So, sabi ko, So ibig sabihin, useless talaga yan. Eh bakit pa kayo nagsagawa ng hearing? Bakit pa kayo nagsagawa ng na mapag-uusapan niyang mapatungkol sa flood control project kung hindi nyo rin naman ipapatawag yung mga congressman dyan? Eh bakit? Nung nagsalita ba si Marcos Jr. na mahiya naman kayo? Bakit? Mga kontraktor ba yung kaharap niya doon? Kontraktor ba yung mga pinaparinggan niya? Hindi. Mga congressman yun. Na alam din naman namin na pakanaan nyo lang din yan at kasamahan nyo dyan si Marcos Jr. Pero napaka-simple lang ho noon at hindi rin masyadong naisip ng Administrasyon Marcos na maaaring gamitin sa kanya ulit yun. Eh wala, tanga-tanga eh. Tolonggis eh, ano magagawa natin, di ba? So dito kasi, bakit gigil na gigil kayo na hindi ipatawag itong mga congressman na maaaring involved dito sa flood control issue? So kaya ba nanalo? Eto lang tanong lang naman nagtatanong lang tayo. Kaya ka ba nanalo, Abante, dahil para maging tigapagtanggol ni Saldico? Tanong lang naman. Tayo ay nagtatanong lamang, wala naman sigurong masama dyan. At alam ko naman na mabait naman yan si Congressman Abante. Oo, kaya hindi naman yan balat sibuyas, di ba? Kaya hindi yan magagalit sa katanungan natin, no? So nakakabwisit lang din talaga. Tsaka ito sinabi na rin yan so totoo lang may punto doon si Sandro Marcos na hindi na wag dapat pag-usapan yan sa Congress. Kasi nga parang lang dito nagkakalukuhan lang Biruin nyo, congressman ang involved sa flood control issue. Tapos kapwa congressman din ang tawag dito, ang mag-iimbestiga. Tapos ayaw ipatawag ng kapwa congressman, yung kapwa congressman niya para makasagot diyan sa issue ng flood control. So sino yung ginawa nyong tanga? Hindi para kayo mga tulonggis dyan na nagdebate pa kayo na wala rin naman kayo palang planong ipatawag yung mga involved na congressman sa issue ng flood control. Hindi gagaguhan lang yan. Diba? Napakalaking kagaguhan lang yan. Naku po, titigil nyo na lang yan. Una-una, pera ng taong bayan ang ginagasto sa kada hearing nyo. Milyon yan. Baka maulit na naman yung dating sabi-sabi na sa kada hearing, sa panahon pa nung extra judicial kemelo nyo, mapatungkol sa mga Duterte na kada may 10 million kada hearing dito sa mga congressman para lang durugin, para lang ipahiya at balahurain ng mga Duterte dyan sa hearing na yan. Baka nangyayari ulit Baka ngayon tuloy-tuloy pa rin kaya gustong-gusto nyo palaging merong hearing para merong kayong talent fee. Baka lang naman. Kung voluntary ang pagpunta ng congressman at pwede siyang tumanggi, paano nyo sabihin na pati congressman iimbestigahan natin? Sabi nga niya, hindi siya pwede i-compel, hindi siya pwedeng pilitin na pumunta. So sabi ko, anong klaseng to?
impartial committee. So doon pa lang, nagpapatunay na hindi talaga, walang sisihing congressman doon. Maliban siguro, kung kaaway nila yung congressman, yun ang hanapan nila ng sisi. Okay, next. So sabi ko, dapat imbitahan si Saldico kasi tinuloy ko lang yung sinabi ni Congressman Erice. Unang-una, yung hinihingi ko small committee report, wala talaga. Hanggang ngayon, wala. Walang lumabas at all. Walang linabas at all. So, ilang araw na yun. So, ibig sabihin siya na makakasagot nun. Pangalawa, doon sa BICAM, insertion na pinag-uusapan, kailangan niya rin paliwanag bakit napaka-powerful niya na under his name, pwede siya mag-propose ng insertion worth 13,803,693,000 na dinalagay niya sa iba't ibang distrito. Okay? Okay. Ang ibig sabihin nito, kasi kung normally, kung kaming congressman, magre-request kami ng dagdag na pondo doon sa distrito namin, ang lalabas na requestor is kami yung proponent, at mapupunta rin doon sa distrito namin. Pero dito sa 13,803,693,000, ang proponent lahat nito, iba-ibang distrito, si Saldico, hindi yung district congressman. So, ibig sabihin nito, kung titignan mo, hindi ito request ng district congressman, hinapunan sila ng pondo ni Saldico. Okay. Meron dito yung mga sinasabing bloated yung budget, 'di ba? Meron tayong nabanggit na dalawang distrito noon na napakalaki yung budget, no? Yung lumobo sa BICAM. Ano po? Yung lumobo sa BICAM, yung original. Naglagay siya doon sa isang distrito, si Saldico ang proponent, dinagyan niya isang distrito ng 3.2 billion at nilagyan niya isang distrito ng 3,105,759,000. So, ibig sabihin, nagtatapon sila ng pondo doon. So, yun ang mga dapat itanong. Anong basis, kung hindi naman nag-request yung congressman na lagyan ng proyekto itong distrito niya, anong basis mo para maglagay ng proyekto doon sa distrito na yon? Ibig sabihin, mas alam mo yung pangangailangan kaysa doon sa Tama. congressman? Okay, number one yan. Sorry, isang question lang para ma-establish natin. Yes. Paano niya na-establish na ang proponent si Saldico nitong 13.8 billion? Di records yan eh. Records. Nakasulat yan. Yes, nakasulat yan. Under his name, ibig sabihin siya nag-farm out nun. Yes, nakasulat po. Anong dokumento yung pinagbabasihan niyo rito na siya yung nag-farm out? Okay, ganito yan. Okay, ganito. Buti natanong mo, Christian. Di ba hinahanap-hanap na nga kung ano yung mga insertions, di ba? Hinahanap-hanap yan, di ba? Natandaan mo yun? Di ba, di ba hinahanap kung ano yung mga insertions? So, para malaman kung sino yung nag-propose, hiningi natin sa kanila kung sino yung mga nag-propose. Binigay nila, yan ang mga nag-propose. Tapos yung district, madali mo naman makita kung saan distrito pumunta, di ba? O yan naman pala bakit pinalayas ni Marcos Jr. yan? Ayun naman pala, meron naman pala sa dokumento, kitang-kita na bakit ayaw aksyonan ni President Bongbong Marcos yan? Ano to? May tawag dito? May pinipili? Ano to? Contractor lang? Congressman? Wala pa kahit na may ebidensya na? Ano ka? Si Saldico? Si Abante? Na ang pinag-uusapan, Luzon gusto mag-imbestiga sa Davao? Anak ng teteng. Ano pala meron naman pala bakit ayaw imbestigahan ni Marcos Jr.? Kung si Toby Tiangco nga congressman alam niya at kita niya na meron. Hindi naman magsasalita to kung wala Bakit si Marcos Jr. di niya kayang gawin? Presidente siya, ano ba naman talaga? Okay. So yun ang gusto ko ipakita nga kahapon. Hindi ko alam bakit natakot sila na ipakita. Kasi baka sabihin, inimbento mo lang yung 13,803,693,000. Di ba? Ito yung naman yung USB na pinapakita niya. Oo, papakita ko lang yung title ng project, magkano yung halaga, sino ang proponent o proposer, saang distrito na punta. Yun lang papakita ko, hindi ko alam bakit naman takot na takot sila. Ano ito binalak kahapon? Formally, it was blocked. Di ba ayaw, di ba? Di ba hinarang ako magsalita nung yung USB pinag-uusapan ko? Di ba? Okay. So ibig sabihin talaga may tinatago. Alam nila rin ang laman ng USB na yan. Sa madaling salita, ayan na nga rin siguro yung at ako naniniwala ko na hindi naman magsasalita si Congressman Tiangco na kung ano ba talaga ang iba pang laman ng USB na yan. Ako naniniwala ko na may iba pa. Ngayon, alam din ng mga
congressman na iba, katulad niya nila Garin na tumutol sa pagpapalabas ng USB record na yon. Pero bakit tinutulan nila? Kasi alam nila din na kung anong laman noon. Kaya nga sinasabi ko na baka ayan na nga yung USB na tinutukoy ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, may kopya na rin si Congressman Tiangco. Kaya naman pala todo panic sila no? Hindi kung napanood nyo yung hearing, hindi ko na nga lang na-reactionan yun. Kung napanood nyo yung hearing, talagang pinipigilan nila si Congressman Tiangco. na ginulo nila para lang hindi maipalabas yung hawak nito na USB record. Naku. Yan dapat din ang makuha ni Yan din dapat ang makuha ni Senator Rodante Marcoleta para magkaalaman na Okay, tuloy natin. Oh, next. Baka ba magkabukingan? Hindi, naka-prepare lang ako na parang hindi lang sabihin, inimbento mo lang yan Saan mo kinuha yung 13,803,693? Di ba pakita ko items, di ba? Isa-isa. Pero anong basa niyo, Congressman? Bakit kayo pinigilan? Mukha bang may natatakot na baka mabuking? Yun na talaga. Hindi, lahat naman ayaw nila lahat naman ayaw nila, di ba? Ayaw naman nila. Hindi naman talaga impartial yun. Lokohan lang yung committee na yun. Di ba? Ayaw nga imbite. Una. Ayaw nila kasi lokohan lang yung committee na yun. Hindi yun talaga. Hindi alam nyo. Yung committee na yan yung pang divert nila at pang bulag sa mga ilang uto-uto na naniniwala sa kanila. Pero in fairness, kung mababasa nyo yung comment section ng mga yung nangyaring hearing dyan sa House of Representatives, kahit pa paano may mga naniniwala pa din. In fairness, nakaka-touch lang ng puso kasi may mga ilan naniniwala sa kanila kahit na pinagloloko na sila. Hinamon-hamon nila si Magalong na sabi, huwag mo kaming lahatin. Papaimbita ka namin para sabihin mo sino Pasahin nila ipatawag. 20%. Sabi naman ni Mayor Magalong, nakita ko interview, pag inimbitan niyo ako, sabihin. O kahapon, sabi ko, imbitahin nyo. Hindi, tsaka na kasi madami pa tayong pag-uusapan Paano namang madami pag-uusapan? Di ba yung tinuturo ni Mayor Magalong na pinakamalaking nakuha, 20%, nasa Congress? Di ba kung may nagnanakaw, gusto mo malaman kung sino yung pinakamalaking nakuha, hindi yung pinakamaliit, di ba? Sa kanila, gusto nila unahin yung sinasabi na yung contractor, kumita ng 10%. In Ghost Project, talagang yun, grabe talaga yun. Ibig sabihin, 100% nakuha ng kung sino man doon. Pero pagkatapos ng Ghost Project, gusto nila yung mga contractor. Bakit? Yung 20% di na natin alamin kung sino ba yun? Sa mukha ba nagiging selective investigation? Tinututukan lang hindi DPWH at mga contractors? Siyempre meron silang istorya na gustong palabasin, di ba? Kumbaga may sacrificial lamb. Paano naman yung congressman na sangkot? Yun ang tanong dyan Wala na. Kaya nga, hindi nga pwede imbitahin yung congressman, di ba, Christian? Sabi na hindi pa pwede. Kaya nga, ang question, bakit ba ayaw imbitahin si Mayor Magalong? Di ba, he will say it under oath. Kung nagsinungaling siya, di may problema siya. Di ba? Hinamon nila Ilan sila nagsalita dyan. Tsaka tignan mo to, Christian, ha? May ginamit silang term, hindi ko lang pwedeng gamitin yung term to be sensitive to religion, no? Pero in other words, yung term na ginamit ni Magalong, na sinabi nila kahapon, parang pinapalabas lokohan, di ba? Di ba? Di ba dati ang tapang nila? Pag yung TRICOM, sinabi mo ng loloko, o di ba? Papatawag ka, fake news yan. Pumunta kayo dito, magpaliwanag kayo. Contempt ka. O ngayon, ba't di na i-contempt? Patawag nila. Sinabi, Tama. Okay. Wait lang, sorry. Yan nga yung isa rin sa inaano ko Bakit So ibig sabihin, takot din sila kay Magalong. Hindi rin kaya, napaisip lang ako bigla. Hindi rin kaya na kay Magalong din yung ibang ebidensya na hawak ni BP Sara Duterte. Kaya nagpapanik na sila. Hindi kaya nandun din, no? Hindi kaya yung natatanging ebidensya na hawak ni Vice President Sara Duterte laban kay Saldico at Martin Romualdez, hawak na rin nito Tiangco at ni Magalong. Kasi ito mayor yan at congressman. Hindi yan basta-basta magsasalita ng anuman na ikakasira ng pangalan nila. At alam nilang palaban din ng mga ang kamera. Alam nilang palaban itong mga alagad ni Saldico at ni Martin Romualdez. Hindi yan sila basta-basta magsasalita na nalalaman ako. Alam ko kung sino nasa likod niyan. Kilala ko yung mga yan. Hindi sila basta-basta magsasalita ng ganun kung wala talaga silang sapat na ebidensya. So talagang meron. Ngayon, bakit ayaw ipatawag ni Abante? Anak lang teteng, hamon ka ng hamon sa mga ito yung sinasabi ko yung mga yung sala sa init, sala sa lamig.
Nung bandang huli nalalaman nilang tagilid sila sa mga hawak na ebidensya ni Magalong, hindi na ngayon natatakot sila na ipatawag si Mayor Magalong. Enak ng putya naman. Itong 13.8 billion na establish na sa BICAM in-insert ni Zaldico at lahat ba yan flood control? Hindi naman lahat flood control, in fairness. Ibig sabihin, iba-ibang proyekto to. Hindi naman lahat flood control. Biruin mo, 13.8 billion, yun palang napag-uusapan ha. Paano pa yung hawak yung na kay Martin Romualdez?